Si Kristo'y laang magtiis, ng tagumpay ay makamit, at sumaatin ang langit. Hallelujah, Hallelujah, Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Sinasabi ko na sa inyo, ako'y aalis, ngunit babalik ako. Kung iniibig ninyo ako, ikagagalak ninyo ang pagpunta ko sa Ama, sapagkat dakila ang Ama kaysa akin. Sinasabi ko na ito sa inyo, bago pa mangyari, upang kung mangyari na, kayo'y manalig sa akin. Hindi na ako pakahahaba ng pagsasalita sa inyo, sapagkat dumarating na ang pinuno ng sanlibutang ito. Wala siyang kapangyarihan sa akin, subalit dapat makilala ng sanlibutan na iniibig ko ang Ama at ang ginagawa ko'y ang iniutos niya sa akin." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiupo ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Pwede bang batiin muna natin ang katabi natin ng magandang hapon? Mga kapatid, patuloy po ang ating pagninilay ngayong ikalimang linggo sa panahon ng Pasko ng pagkabuhay ng Panginoon. At tila patuloy tayong pinapalalahanan higit sa lahat ng atin pong unang pagbasa para sa araw na ito. Ito po ay nagpapatungkol sa pighati, sa paghihirap ng mga unang alagad. Kung napakinggan po natin maigi yung ating unang pagbasa, ito po ay nagpapatungkol kay Pablo at kay Bernabe. At dito, sa kanilang pagpapahayag ng mabuting balita, sila po ay binato ng mga tao. At sa pagbato ng mga tao sa kanila, hindi naman nila ikinamatay ito. Ngunit, napakinggan po natin sa ating unang pagbasa, sa kabila ng kanilang pighati, sa kabila ng kanilang hirap, patuloy po silang nagpahayag ng salita ng Diyos. Hindi napigilan ng kanilang paghihirap yung kanilang kakayanang magpahayag ng salita ng Diyos. Hindi napigilan ng kanilang pighati ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Mga kapatid, ito marahil ang unang mensahe sa atin ng Panginoon sa araw na ito. Sa buhay po natin, nakakaranas din tayo ng pighati, nakakaranas din tayo ng problema, pero hindi po ito magiging dahilan upang tayo ay huminto sa kakayanan nating gumawa ng mabuti. Nakakaranas tayo ng pighati ng problema, pero hindi po ito ang dahilan upang tayo mapigilan, magpahayag din ng pagmamahal ng Diyos. Kaya mga kapatid, sa mga oras na naghihirap tayo, sa mga oras na umaharap tayo sa pighati ng buhay, marahil gamitin natin itong inspirasyon. Hamunin natin ang ating sarili na magpatuloy pa din sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Nakakalungkot po minsan
Kapag may problema na, minsan umaayaw na tayo. Kapag tayo ay maharap na minsan sa pagsubok ng buhay, minsan sumusuko na tayo. Pero alam natin mga kapatid, yung kakayanan ni San Pablo at ni Bernabe, hindi lang dahil malakas sila, kundi nagpatuloy sila sa kanilang buhay, nagpatuloy sila sa pagpapahayag ng salita ng Diyos, dahil alam nila na kapiling nila ang Diyos. Kapiling nila si Jesus. At kung kapiling natin si Jesus sa ating buhay, anumang pighati, anumang problema, mapaglalagpasan. At kung mapapaglagpasan natin ang lahat ng pighati at problema na ito, magpatuloy. Dahil alam natin, kasama natin ang Diyos. Kung umaharap ka sa bigat ng buhay, huwag mapanghinaan ng loob. Dahil kasama mo ang mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya nga, napakaganda po ng mensahe naman ng ating Ibanghelyong napakinggan para sa araw na ito. Tila pinaalala sa atin ng Panginoon kung ano ang tunay na kahulugan ng kapayapaan. Kapag sinabi po natin kapayapaan sa panahon natin ngayon, marahil ang unang mga bagay na pumapasok sa ating isipan, katahimikan. Kapag sinabi natin kapayapaan sa oras sa panahon natin ngayon, marahil ang mga unang bagay na pumapasok sa ating mga isipan ay walang gulo, walang away, walang hindi pagkakaintindihan. Kaya nga minsan, tinanong ko po yung isang estudyante namin sa paaralan, sabi ko, paano mo ba naiintindihan ng kapayapaan? Sabi niya sa akin, alam niyo, Father, kung saan may kapayapaan, sabi ko, saan? Sa sementeryo. Kasi doon tahimik eh. Walang away, walang gulo. Pero yun po ba talaga ang kapayapaan? May kapayapaan ba kung wala lang pagtatalo? May kapayapaan ba kung wala mang gulo? Pero pinaalala sa atin ng Panginoon, ang kapayapaan ay hindi lamang dahil walang gulo, walang pagkakaintindihan, kundi ang kapayapaan ay pagkakaroon ng tiwala kay Jesus. Pagkakaroon ng tiwala sa Diyos. At kung may tiwala tayo sa Diyos, kung may tiwala tayo kay Jesus, tunay na may kapayapaan. Diba? Kapag alam mong payapa ang puso mo, dahil alam mong kaya mong mapaglagpasan ang lahat ng pagsubok ng buhay. May payapa ang kalooban mo dahil hinahayaan mo na si Jesus ang mamutawi sa iyong puso. At kung nandoon, kung merong kapayapaan, ibig sabihin nun mga kapatid, sumasa atin ang Panginoon. At kung sumasa atin ang Panginoon, dapat alam din natin sa ating mga buhay na may kapayapaan. Kahit may problema, kahit may pagsubok, may kapayapaan. Kung nandoon ang pananalig at pagtitiwala natin sa Diyos. Mamaya ho, pag-uwi ho ninyo ng bahay, tingnan po ninyo, payapa ba ang bahay ninyo? Payapa dahil hindi ba nagbabatuhan ng pinggan ang mag-asawa? Payapa ba dahil hindi nag-aaway ang mga anak? O payapa dahil lang naghahari sa tahanan si Jesus? Kung nandoon ang Panginoon, tunay na may kapayapaan. Kung nandoon ang Panginoon, walang pag-aalinlangan, walang takot, walang pangamba, kundi puno ng kapayapaan. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa para sa araw na ito, humiling po tayo ng lakas, ng inspirasyon, ng gabay, sa kabila ng pagsubok ng buhay, manatili tayong manampalataya, manalig at magtiwala sa mahal na pong Jesus Nazareno. Dahil ang tunay na kapayapaan ay pagkakaroon ng pananalig, pagtitiwala at patuloy na pagsasampalataya sa Diyos. Amen.